Who among us here has been blessed by the Lord? Alam niyo mga kapatid, biniles niya tayo, binigyan niya tayo ng family, ng bahay na matitirahan. May mga bagong bahay dito, may mga bagong sasakyan, o may sasakyan ka, o healthy ka, physically fit ka, wala kang sakit, o may trabaho ka. Alam mo mga kapatid, the life we have lived today and the blessings we have received are not what we are expected or deserve. Habang kinakanta natin yung Who Am I found myself asking the same thing. Lord, who am I? That you brought me this far and blessed me so much. Alam nyo, this same question ni kay David, nung time na inanoint si David, 2 Samuel 7:18. Sabi dito, then David, the king, went in and sat before the Lord, and he said, Who am I, O Lord God? What is my house that you have brought me this far? Anong meron ako? Bakit niyo ako dinala dito sa gantong kalagayan ko? That I am a king. That you've blessed me so much. Alam niyo mga kapatid, sometimes, kung babalikan natin, when we think about our past, our failures, mistakes, sins, we know we don't deserve these good things na nangyayari sa atin. But, alam niyo mga kapatid, still, God is good. God is good. And He is kind. He loves you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And He gave us a new chance. That is why grace meant, ang sinabi dito, we don't earn it, but God gives it away. That's grace na binigay ni Lord para sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. You know mga kapatid, just to give all the glory to the Lord and praises to God. Alam niyo mga kapatid, this week I was regularized. Ito, na-regular po ako sa current job ko. 4th job ko na ito. At to my surprise, I also received the highest performance rate. Yung performance score ko, I didn't expect that. Alam nyo, not because I didn't work hard, but because the standards are so high. My boss, kung alam nyo lang, so incredibly smart. And hindi lang yun, experienced, respected in the business industry. Marami ako mga boss. Kilalang-kilala nyo talaga sila at marami sa kanila talaga nagtatrabaho din. Sa labas, may mga negosyo. Being an auditor is not easy, mga kapatid. Lagi ko sinasabi yan sa aking team. Being auditor is not that easy. You're expected to deliver work at excellence, with excellence, consistently, and without fail. So yan ang trabaho ko as auditor. But despite my doubts, sabi ko, Lord, God has been with me every time nandoon ako sa situation uncertain ako. He gave me wisdom, clarity, and strength. Alam niyo mga kapatid, this is not my victory alone. Without God, this would not be possible. And I realized, this is grace at work in my life, mga kapatid. And now, habang minemeditate ko, who am I, oh God? Alam niyo, na-realize ko, ang sabi ni Lord sa akin, it's not about you, my son. It's not about you. It's about who He is. Kung sino ang ating Diyos. And alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon na lahat tayo pinagpala ngayon, lahat tayo nakakaranas ng blessing niya, lahat tayo may favor, lahat tayo may grace, because God is good. And He loves you so much. He loves you. Pwede pakikuha yung whiteboard. Pero ako papakita illustration ko. Alam niyo mga kapatid, God's love is not based on what you have done. It's based on who He is. Hindi nagbabago yung pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil kung sino siya. Dati ganito ang buhay ko.
dati, ang buhay ko, pangit noon. Lagay ko. Ang buhay, okay na. Pangit din ang sulat ko. Buhay ko. Ganyan ang buhay ko dati. Pangit noon. Ngayon, now, dahil na kay Kristo na ako, binago niya buhay ko, naging Panginoon na ang buhay ko. See? Alam niyo mga kapatid, God does not bless you because you are worthy, because you are good. He blesses you because He is merciful. God lifts up not because we are strong, but because He is faithful. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo umawit ulit, alam niyo mga kapatid, God brought you this far for a reason. He won't leave you here. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Naniniwala ko, I believe and declare, greater things are still ahead of us and the best is yet to come. Amen? Hallelujah. Hold on to His promise. He's not finished with you yet. Mahal ka ng Panginoon. At alam nyo, always remember that God loves you and He has a wonderful plan in your life. Amen? So, sing this song again. Let's be our prayer. Let's be our faith declaring, Lord, you are in control. Let's be our thank you, God, for loving me, even we don't deserve it, oh God. Let's be our worship with all our hearts. Mahal na mahal natin ang Panginoon. Let's sing again. God, another chance to breathe, to believe, and to be reminded that you are not done with us yet, oh God. Thank you for your unchanging love, for your grace that reaches us even in our lowest moments, oh God. And for your mercy that meets us right where we are, oh God. Like David, oh God. Lord, we ask with the humble hearts, oh God. Who am I, oh God? That you have brought me this far, oh God. We know we are not worthy, oh God, but still you choose us. Still you carried us. Still you never let go. God, you've opened doors we don't deserve it, oh God. You've led us through seasons of silence, storms, and breakthroughs, oh God. Not because we have done right, oh God, but because you are always good in our lives, oh God. And today, oh God, as we listen to your word, as I speak, oh Lord, through me, oh God, let every word I say, oh God, be filled with your heart, your truth, and your hope. Break down the walls in us, oh God. We don't just gain information, but we aim for transformation, oh Lord God. Heal what's broken, oh Lord God. Remind us that you are not finished, oh God. You're still writing our story, oh God. Holy Spirit, we invite you to move freely in our midst, oh God. Encourage the weary. Lift up the discouraged. Strengthen the weak, oh God. Fill this place with peace and calms every fear, oh God. Let this time together remind us that your promise still stand. That your love never runs out. That greater things are still ahead of us. We give you all the glory, all the honor, and all the worship. It belongs to you, Lord, alone, O God, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. You may now be seated. Hallelujah! God is good. And all the time? Parang kayo nanood ng Squid Games, ha? Mga puyat po ba?
Para, na Green Bones, di ba? Nanood na po ba kayo noon? Galing, no? Yung ganun, no? Di ba? Yung mga tumatawa, alam na alam. Yung mga iba, hindi ko muna sasabihin yung story. Para, hindi ko sasabihin na nalo yung bata sa Squid Games, no? Sorry. Hindi ko sasabihin na matay si Dennis Trillo sa Green Bones. Sorry, na-spoil ko na agad. Anyway, hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga nanonood sa ating online, magandang umaga. Palapakan natin na ng Panginoon. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, kahapon, sino mati dito ng open hands? Diba? Wow, praise God, no? Na-enjoy natin, diba? Amen, diba? Sarap ng pagkain, ang sarap na... Nakita ko yung mga iba dito nanalo, napicturean kayo. So baka naman, 'di ba? Beke naman, 'di ba? Mga nakapaldo, 'di ba? Ibig sabihin, nanalo, 'di ba? May mga raffles, no? So nakakatuwa, no? Blessed na blessed tayo sa Word of God. And thank you sa ating SOF committee sa pinapangunahan ni Brother Emerson and Sister Cathy. Palapakan nga natin sila. Kasama sa team si Sister Candy, Brother John Ray, and also andito si Brother Michael and Sister Charis. Palapakan natin sila. Yan. Thank you for the successful event. No? Indeed, no, na-enjoy talaga ang bawat isa talaga. Ang saya. Diba? So, sabi mo sa katabi mo, next time sali ka. Sabi mo sa kanya, next time sali ka. Join tayo sa next SOF events. Praise God, no, sa mga umaten kahapon, nasaksihan nyo, na-witness nyo, na yung ating worship hall iba na. Tama po ba? May picture ba? May picture. Alam nyo, natutuwa ko, no? Dati, ang reklamo natin, maalikabok. Diba? Pag umaten ka, yung foundation mo, dumagdag. Yung pumuti ka lalo kasi may pulbo. Yung pulbo mo, semento. Diba? Pero alam nyo, praise God, yung ating worship hall naka-tiles na. Diba? Nakakatuwa. At isa na lang, sabi ko, medyo nandun kami sa likod ni Kuya Emerson. Sabi ko sa kanya, Kuya, sabi ko, medyo, alam nyo, maganda sana. Talagang feel na feel mo, naka-tiles na. Pero ganun ako ng ganun. Tapos ganun ako ng ganun. Pawis sa pawis, di ba? Pag-pray natin, no? Pag-pray natin, wala imposible sa Diyos. Bago mag-anniversary, let's declare na meron na tayong aircon sa worship hall. Diba? Yan yung mga amate, diba? Makita mo, ang sasaya, busog na busog. Ang sarap ng food, no? So, ganun talaga, no? Step by step mo. Una, tiles. Step by the step yan para sumakses, diba? Tiles muna. After ng tiles, aircon. No? Pag-pray natin yan, may aircon na tayo kasi lahat tayo may jacket. Sayang ang jacket kung walang... diba? Kaya pag-pray natin yan, pag-pray po natin, no? Sama-sama natin pag-pray. So we're still in the series entitled The Blueprint. Everybody say The Blueprint. Ayan. Alam niyo mga kapatid, sino dito nabibless sa ating series? Amen. Nawala yung aking eraser. Okay lang. Ito na lang. Burahin ko lang po, Okay. Ngayon mga kapatid, where we talk about foundations of our belief, no? Pinag-uusapan natin yung pundasyon, yung ating foundation, yung tenets of faith. Kaya napaka-importante po na maintindihan natin to kasi pag dumating yung storms in life, no? Lahat naman tayo nakakaranas ng storms, trials, bagyo, problema, tag-ulan na ngayon, di ba? Lahat tayo makakaranas niyan. No? Walang excuse diyan. Hindi porket Christian ka o leader ka o worker ka, exempted ka na. Hindi. Lahat tayo mayroong storms. Ngayon, ang question is, kaya natin pinag-uusapan yung foundation para pag dumating yung storms in life, yung mga bagyo, ano ang purpose natin? Bakit natin pinag-aaral ng foundation? Kasi ang goal natin is hindi tayo mawala. Unshakable. O ba? Yan ang maging objective natin. Kaya tayo pinag-aaral. Kasi mahalaga yung pinag-uusapan natin, yung doctrines, yung ating beliefs, no ba? Tenets of faith. Kaya dito,
Sa tenets of faith natin, pinag-uusapan natin dito kung ano yung pinapaniwalaan natin. Bakit tayo naging Kristiyano? Ano yung journey natin as Christian, di ba? Yan yung ating belief. Ang problem, mga kapatid, pag weak ang foundation mo, eto kasi yan, strong yan. Strong to, strong. Ngayon, pag weak ang foundation mo, hindi ka nakapag-attend o kaya natulog ka ng blueprint natin. Diba? Sa ating mga series, diba? Tinake mo lang to, kasi ang lamig pastor nakakaantok yung preaching, yung pastor nakakaantok. Diba? Nakatulog ka. O ngayon, ano ang mangyari? Lahat ng mga, pag dumaan yung problema, kasi parehas tayo, dadaanan tayo ng storms eh. Pag dumaan yung problema, dahil weak ka, mawawala ka. Easily swayed or fade, diba? Mawawala ka na. Kasi, hindi strong yung foundation. Kaya yan ang pinag-uusapan natin. Alam niyo mga kapatid, marami sa atin ngayon, no? Sa ating buhay o dito sa Christian life natin, KSP. Ano ang meaning ng KSP? Ano po? Okay, baguhin natin yung meaning niyan. Ang meaning sa akin ng KSP is kulang sa perspective. Oh. Sabihin mo nga sa katabi mo, kulang sa perspective. So, KSP means kulang sa perspective. Ang problem natin mga Christians, no? Dahil pinag-uusapan natin yung foundation. Minsan, ito ang problema natin, wrong theology. Pag wrong theology, mali ang pagkaintindi mo sa Word of God, ano mangyayari? Alam mo na ang result. Dahil mali pala tinatapakan mo, akala mo may foundation, yung pala wala, kaya mangyari, mafo-fall ka. Uhulog ka. Bibigay ka. Kaya ang marami sa atin, KSP. Ano ulit yung KSP? Kulang sa perspective. Kaya ngayon, mga kapatid, pinag-uusapan natin yung ating doctrine, tenets of faith, para hindi tayo maging KSP. O, diba? Dahil gusto natin tayo maging strong, no? Strong Christians, powerful Christians. Yan ang gusto natin. So, sa ating tenets of faith number 13, ang pag-uusapan natin today, basahin nga natin. Can we flash that? Yan. Okay, basahin natin together. 1, 2, 3, go. We believe in the reality, personality of the devil, eternal judgment in the lake of fire for the devil. Mga kapatid, totoo ito. Yes, Satan is real. Satan is real. Totoong may Satanas. Hindi lang to myth, hindi lang to iniisip, hindi lang to panakot sa bata, hindi to yung kapitbahay mo o mga in-laws mo. Diba? Ito ay totoong talagang kinreate. Ang dating, bago siya maging Satan, siya ay isang angel. Bigyan ko lang kayo ng historical background ni Satan. Yung kanya background, angel siya before at napakataas na angel. Hindi lang kasi may angel kasi, tapos meron pang archangel, tapos bukod pa sa archangel, meron pang cherubim. Tapos after ng cherubim, ito na yung highest angel ranking. Kasi ano yan parang soldiers, diba? Ito yung seraphim. Yung seraphim, ito yung animang pakpak, no? Ito yung nagbabantay sa triunion God. Pero si Satanas, si Satan, o ang pangalan niya dati is Lucifer, light bearer. Ang ganda ng pangalan niya, no? Lucifer means light bearer. No, buti walang pangalang Lucifer dito. O, di ba? So dito, siya dito, ang pangalan niya dati Lucifer. Lucifer. Light bearer. Kasi ang kanyang function sa heavens, anong function niya? Mag-worship. Mag-worship. Siya ang song leader. Diba? Ngayon, ang problema, dahil sa kanyang, meron pang pinakaugat. Before the pride, meron pang pinakaugat nito. Dahil sa kanyang envy, tama, selos. Sino dito seloso? Selosa. Di ba? Ito ang problema ng mga mayayabang. Katulad ko, mayabang po ako eh. Ang problema natin, dahil may pride, ang pinakaugat niyan is selos, envy. Bakit siya? Dapat ako rin. Ganyan, di ba?
Bakit siya lang na-promote? Pindot lang ng pindot yan, nagkakalat lang yan sa mesa, wala namang ginagawa. Dapat ako ang na-promote. Nagsisimula yan sa selos, envy. Ngayon, nagselos siya kanino? Kay God. Bakit si God lang ang wino-worship? Bakit siya lang? Dapat ako rin. Yun ang sabi ni Satan. Kaya makita nyo, dahil sa kanyang sin, first time in the history, merong sin sa heaven, kaya anong ginawa sa kanya? Tinapon saan? Saan po tinapon mga kapatid? Sa hell. Ngayon, kaya pinag-uusapan natin, yung personality niya, yung reality ni Satan, kasi totoo talaga to, nag-exist. Talaga may Satanas. Ang problema, diba? Ang problema, active siya ngayon. Kahit nasa hell siya, pero yung mga demons niya, kasi, hindi pa, eto yung soon, judgment sa kanya. Pero for the meantime, nasaan si Satan? Nakita natin sa Book of Job, nasaan po si Satan? Roaming, dito sa mundo. Sa earth. Huwag mong tignan yung katabi mo. Diba? Hindi siya padala. Hindi yan kampon. Diba? So, baka sabihin mo, parang kaugali, pastor O, mamaya matutuklasan tayo dyan. Pero ito mga kapatid, si Satan, totoo talaga, nag-exist, at ang judgment sa kanya sa hell, pero active siya ngayon dito sa earth. Anong objective niya? Mga kapatid, anong objective ng kaaway? Sa makikita niyo sa John 10:10. Anong objective niya? Number 1? To kill, to steal, and destroy. Wow, very good, di ba? Ang saya pala pagka rito, no? Ito yung objective, mission statement, mission. Kung may mission tayo sa church, diba? Ang mission natin to bring more families closer to God. Si Satan, anong mission ni Satan? Satan's mission. Anong mission ni Satan? Steal. Kill, destroy. Mga kapatid, para alam nyo, etong tatlong to, hindi niya directly ginagawa agad. Step by the step din siya. Hindi siya bigla, sirain ko pamilya mo. Hindi. Ang gagawin niya, step by the step, anong gagawin niya? Ang gusto niya, yung truth na sinabi ng Diyos sa tao, anong gagawin niya? Iibahin niya. Merong lies. Simple, yung pag nag-uusapan natin. May kasinungalingan. Yan ang gusto ng kaaway. Titirahin niya. Sasabihin niya, tama ba? Sinabi ba talaga ni Lord? Diba kayo makita mo kay Adam and Eve? Ano ang ginawa? Hindi niya naman sinabi na, papatayin kita. Hindi ganoon. Anong gagawin niya? Questionin niya yung truth. Hanggang sa yung tao, mag-worry na, mawala na, at ma-fall na sa sin. Pag na-fall na sa sin, eto na yon. Nanakawin niya yung peace. Kill, joy. Papatayin niya yung kasiya mo. Wala ka ng peace, wala ka ng joy. At the end of the day, destroy na yung buhay mo. At ang good news sa kanya, good news niya to, good news. Ang pinaka-ultimate purpose niya, may kasama siya sa hell. Yan, kapatid, ganyan ang problema. Kaya meron labanan ngayon, may spiritual war. Sabi mo nga sa katabi mo, may spiritual war. Mga kapatid, kung may spiritual war, at ikaw ay, diba, sa military, wala tayong military, pero alam nyo to, may tinatawag tayong code white, may tinatawag tayong code yellow, code orange, saka code red. Yung code white, unaware. Relax. Wala pang kalaban. Marami sa atin code white. Mga Christians ngayon, relax. Walang kalaban. Diba? Kaya, pagdating sa battle, kasi may war nga eh. Diba sinasabi natin may war. Pagdating sa battle, ano nangyari pag code white? Talo. So may loss na. Bakit? Kasi nag-relax ka lang. Sabi sa Bible, sa 1 Peter
sabi doon, ang demonyo, si Satanas, parang nagmamasid yan, roaring like a lion. Diba? Pero pag ikaw ay Christian, siya yung lion na walang ngipin. Nakakita na ba kayo ng lion na walang ngipin? Kahit anong roar niya, pag walang ngipin yun, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi covered na tayo ng dugo ni Jesus. Dahil panalo ka na. Kaya kahit may war, good news, tapos na. Bakit tapos na? Kasi nanalo na si Lord, nanalo na si Jesus, sinama ka niya. Kaya kahit may war, wag ka matakot. Yes, may war. O sige, palapanan natin ang Panginoon. Yes, may war tayo, may battle tayo. Siyempre, parang, alam mo yung labanan, parang akala natin, yung labanan natin, hindi na natin pinaglalaban na tayo para manalo. Nilalaban na natin yung ating pagkapanalo. Bakit tayo nanalo? Dahil kay Jesus. Ngayon mga kapatid, gusto ko maintindihan nyo to, yung ating pagkapanalo, no? Para bago tayo dumirect sa ating message ngayon. Marami sa atin, hindi natin naintindihan yung ating pagkapanalo. Bakit ba tayo nanalo? Sabi mo nga sa katabi mo, bakit ka nanalo? O baka naisip niya sa loto, ha? Hindi tayo nanalo sa loto. O bakit tayo nanalo? Number 1, anong evidence natin? Sa audit, napakalaga ng evidence. Tama po, Ninang Eileen, ba? Napakalaga ng ebidensya. Proof. Bakit ka nanalo? Asan yung trophy mo? Asan yung medal mo? O ikaw nasabi nanalo? Anong proof natin, mga kapatid, as Christians? Bakit tayo sinasabi natin nanalo? Para alam natin, kasi sinasabi ni Pastor, nanalo. Bakit nga ba? Gusto ko na maintindihan natin yung full context. Bakit tayo nanalo? Diba, mahirap yung hindi mo naintindihan na nanalo ka lang. Diba? Kailangan mo malaman bakit ka nanalo. Bakit tayo nanalo, mga kapatid? Because, narinig ko yung tamang word, Jesus is alive. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ebidensya natin, mga kapatid, during that time sa cross, hindi namatay lang ang Panginoon. Hindi lang siya nagstay lang sa death. After 3 days, He rose again. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung yung pinakamahirap, ano yung pinakamahirap na problema? Death, kamatayan. Hindi mo pwede kahit sino dito, lahat tayo mamamatay, lahat tayo. Sooner or later, mamamatay, mawawala. Pero, merong isa na exempted, hindi siya namatay. Ano nangyari sa kanya? Yes, namatay siya on Friday, Saturday. Yung Sunday, alam naman natin, empty na yung tomb. Ano nangyari? Nakita natin, Jesus is alive. Sabi mo nga sa katabi mo, Jesus is alive. Diba? Kaya tayo panalo dahil si Satan, akala niya, panalo na siya eh. Sabi niya, yes, okay na sa cross. Nawala na si Jesus. Hindi niya alam, yun pala ay hindi pa tapos, pasimula pa lang. At nakita niya, on Sunday, nag-resurrect. Kaya yung resurrection, mga kapatid, napakahalaga niyan. Ito yung pinaka-favorite kong topic sa lahat ng tatanungin nyo. Ano yung pinaka-favorite kong topic na pag-uusapan natin sa preaching? Resurrection. Bakit? Diyan yung ating pananampalataya, yung hope natin na bakit tayo buhay, bakit tayo nananampalataya, bakit tayo, alam natin na pagdating natin sa judgment, tayo ay ligtas, hindi tayo sa hell pupunta because of resurrection. Jesus is alive. Ngayon, mga kapatid, kaya ang pag-uusapan natin, simple ang pag-uusapan natin, victory over darkness. Yan po ang ating topic today. Victory over darkness. Okay. I have 3 points. Okay lang po ba? Mag 3 points na ako. Diretso na natin to, di ba? So, naiintindihan na natin yung ating introduction. Actually, conclusion ko na po yun eh. Inuna ko na yung conclusion. Diba? Para pag natulog ka, at least meron ka na dala. Diba? hindi ka uuwi ng wala ka na dala, diba? Alam mo na ikaw panalo. Okay. Sa message na tayo. We have 3 points for this morning. Susi, keys to victorious life. Gusto ko pag-usapan natin para lakarin natin o yung kunin natin, i-claim na natin yung pagkapanalo ng Panginoon, paano natin bubuksan yun? Number 1, God's purpose.
Number 2, bigay ko na lahat. Diba? Para pwede ka na ulit matulog. God's promise. And last is, pag-usapan natin, God's precepts. Para puro P na lang. Pero ito ay word. Para uniform ko na lang. Okay, yan ang pag-usapan natin. Ano yung mga susi? Number 1, God's purpose. Number 2, God's promise. Number 3, God's precepts. Isa pa po. 1, 2, 3. God's purpose. Okay. Yan po yung pag-uusapan natin. Sa buhay ni Joshua, sa book of Joshua. Joshua chapter 1. Can we flash it? Joshua chapter 1. Okay. Move ko muna to. Yan. Sabi dito, now it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, hindi asawa ng madre, ay, anak ng madre ha. Nun talaga yung niya, yung magulang niya. Moses' servant, saying, Moses, my servant, is dead. So now, arise, cross this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. Mga kapatid, ano ang purpose ni Joshua? Kung mababasa natin itong Bible, mas gusto ko yung Socratic method, yung nag-uusap tayo, di ba? Para active tayo. Number 1, anong purpose niya? Siya ang magiging leader. You will lead, di ba? The people of Israel saan? Sa land. Yung land na yan, matagal na yan, pangako, Genesis pa lang. Panahon pa ni Abraham, yung promised land. Ngayon, hindi sila, noong time ni Moses, ang mission niya, ang purpose niya, ialis yung mga Israel sa Ehipto. Kasi napunta sila sa Egypt eh. Diba? Sila ay slaves, alipin ng mga Egypt. Noong time ni Joshua, iba naman ang kanyang mission. Kaya nga kapatid, iba-ibang mission natin, iba-ibang purpose natin. Hindi tayo pare-parehas na purpose, may specific purpose tayo. Ngayon, yung time ni Joshua, ang sabi niya, ikaw ang magdadala sa kanila doon sa promised land. Okay, makita niyo dito mga kapatid si Moses, ano ang sinabi sa kanya? Servant of the Lord. The highest compliment na pwede nang ma-receive ng tao. Ang pwedeng ma-receive ng tao is tawagin kang the servant of the Lord. Alam niyo mga kapatid, pagdating sa langit, sabi ko nga, nag-uusap kami ni tatay ko one time, nung ako ay full-time pastor pa, sabi ko, Dad, sabi ko, gusto ko, pagdating ko sa langit, isa lang marinig ko sa Panginoon. Na kinikilala niya ako, na ako ay servant niya. You are faithful, good and faithful servant. Bakit? Kasi yan ang pwedeng natin ma-receive, no? Na highest na compliment sa ating Panginoon. Na sabihin niya, well done, good and faithful. Kaysa yung isang opposite nito, I never knew you, depart from me. Hindi ito paramihan ng trabaho sa church. Hindi ito nasa title. Hindi ito posisyon. Ano ang gusto ng Panginoon? Yung puso mo. Nakafocus ka. Bakit ka ba naglilingkod? Ano ba purpose mo? Diba? Ano ba talagang reason mo? Ano ba behind nun? Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay tapat, maririnig mo tong salita na servant of the Lord. Ngayon mga kapatid, ang tunay na tagumpay is yung ma-recognize ka ng Panginoon. Uulitin ko, yun ang pinakatunay na tagumpay. Hindi dito sa success natin sa lupa, hindi nagkaroon ka ng kotse, ng bahay, o ng kahit ano na materialistic na alam mo, na gusto mo. Hindi yon ang successful na yung basis natin. Ang success, pag nirecognize ka ng Panginoon na ikaw ay tapat at anak niya at lingkod niya. Yun ang success, kapatid. Kaya mga dito, nakita natin si Moses, ano sabi niya? The servant of the Lord. Now, dahil si Joshua, hindi pa that time na nagko-commit, wala pa, pasimula pa lang, kaya ang sa kanya, tinawag sa kanya, Joshua, Moses, servant. Kasi katulong talaga to ni Moses. Aid niya to. Imagine mga kapatid, kung ikaw yung nasa time ni Joshua, kung ikaw si Joshua, sinabi sa iyo ni Lord na ikaw ang magli-lead ng business nyo, ng boss, yung pinagtatrabaho mo ngayon, ikaw magli-lead. Wow, di ba? Ang ganda pakinggan, di ba? Parang ang saya. Pero that time, si Joshua nangangatog. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Why? Si Moses, nakita niya kung paano gamitin ni Lord si Moses. Yung Red Sea, andoon si Joshua. Yung plagues, andoon si Joshua.
So lahat ng mga miracles na ginawa ni Lord doon sa buhay ni Moses, nakita yun ni Joshua. Ngayon, kaya makita natin, dahil sa kanyang takot, may promise. Kaya yung purpose na binigay sa atin ni Lord, meron niyang promise. Kaya mga kapatid dito, hindi ka lang basta inappoint lang ni Lord na, ikaw na ang bahala mag-lead dyan. Ikaw na ang gusto kong maging leader. Hindi ka niya bibigyan ng promise. Hindi, may promise. Kaya anong promise? Makita natin yan. Next. Every place on which the sole of your footsteps, I have given it to you, just as I spoke to Moses. Katulad ng sinabi ko kay Moses. Ang ganda ng promise, no? At ang sabi dito, from the wilderness and this Lebanon, even as the far as the great river, the river Euphrates, all the land of Hittites, and as far as the great seas, toward the setting of the sun will be your territory. Alam niyo mga kapatid, yung sa Israel ngayon, nowadays, akala natin yung land na binigay ni Lord sa Israel, yun na yun. Hindi pa, partial lang yun. And that time, nung panahon ni Solomon, other topic na yun, yung panahon ni Solomon, almost na-cover na nila na yung buong promised land. Pero ngayon, dahil sa, alam naman natin, merong overconfidence si Joshua. Minsan, yun ang problem natin as Christians, diba? Overconfidence. Sabi, Lord, okay na kami dito. Diba? Ngayon, anong nangyari sa kanila, hindi nila, yung pinapagawa ni Lord, hindi nila nasunod. Kaya makita mo, yung mga katabi nilang kalaban, diba? Yung mga ando sa Gaza, andun, until now. Kaya nga may mga, nakikita tayo, tumataas ang bilihin, tumataas ang gas, it's because may gera sa Israel. At ang sabi ni Lord kay Joshua, dahil sa ginawa mo, dahil alam ko na hindi ka nagkaroon, hindi mo sinunod yung sinasabi ko sa inyo na i-conquer nyo habang buhay kayong may gera. Totoo. Kaya makita natin. Ngayon mga kapatid, katulad ni Joshua at ni Moses, may mga mission sila, may purpose sila. Ngayon mga kapatid, tayo rin, especially sa atin ngayon, generation, meron tayong specific purpose. May specific purpose tayo na hindi, pag ginawa mo yon, maranasan mo yung victorious life. Ngayon mga kapatid, ang tanong ko, what's your purpose? Ano ang purpose nyo? Anong purpose natin? Generally, meron tayong purpose. Matthew 28, verse 18-19. Ang sabi dito, basahin natin, 1, 2, 3, go! Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to follow all I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Ito yung ating purpose as Christian. Anong purpose natin? To make disciples. Paano tayo mag-make disciples? Number 1, go. Hayo. Hindi, syempre, mahirap mag-disciple nang wala kang, paano pupunta sa'yo kung hindi ka mag-hayo, mag-evangelize, mag-share na word of God. Number 2, anong gagawin mo pag nakapag-disciple ka na, nakahayo na, umatay na sa discipleship? Baptizing them. O, ibabaptize, pinag-usapan natin yan sa last, topic, di ba? Yung water baptism. O, tapos sabi dito, teaching them. Tuturuan, ititrain. So, ano ang promise? Ano ang promise dito? Behold, I am with you always to the end of the age. Kapatid, kapag kasama ang Panginoon, sino pwedeng tumayo o lumaban para sa iyo para manalo yung kalaban mo? Walang makakatalo sa ating Panginoon. Walang makakalaban. Kaya mga kapatid, pag ito'y pinanghawakan, ito yun, ang success kasi talaga, makikita nyo, ang success, nasa presence ni Lord. Okay God's presence, yan. Yan ang tunay na success. Pag hindi mo kasama mo si Lord, kahit makita mo si Joseph, naalala niyo sa buhay ni Joseph, kahit anong gawin ng kaaway sa kanya, anong gawin ng mga kapatid sa kanya, makita nyo, the Lord was with Joseph. Ano nangyari kay Joseph? Nagiging successful. Ganon din kay David. Kaya nga sabi din ni Lord kay Joshua, be strong and courageous. I am with you always. Ganon din ang sinabi niya sa atin. Kaya alam niyo mga kapatid, basahin niyo simula Genesis hanggang Revelation.
Ito, yung promise ni Lord na I am with you, lahat sinabihan ni Lord yan. Kasi ang secret recipe ng success is yung presence ni Lord. Kasama mo ba si Lord? Kasi kahit anong ibigay mong strength, kahit anong galing mo, pag wala yung presence ni Lord, walang kwenta. Kaya naalala mo yung sinabi ni Lord, yung sabi ni Lord kay Moses, sige, mauna na kayo, punta na kayo sa promised land. Andun na lahat, kompleto na. Ano sabi ni Moses? Lord, pag hindi namin kayo kasama, wag na lang. Bakit? Kasi naintindihan ni Moses, kahit anong meron, kapag wala ang Diyos doon sa buhay natin, walang kwenta ang lahat. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin yung promise ni Lord kay Joshua. Sa Joshua chapter 1 verse 5, sabi dito, no one will be able to oppose you all the days of your life, just as I have been with Moses. Kung ano yung sinamahan ko si Moses, ganon din ikaw Joshua, sabi ni Lord. I will be with you, I will not desert you, nor abandon you. Be strong and courageous, for you shall give these people possession of the land which I swore to their fathers to give them. Makakita nyo na kapatid, ang sinabi dito ni Lord, I will be with you always. Be strong and courageous. Pero kahit po ba kayo dito na sinabi ni Lord sa promise niya, wala kang ma-encounter na laban, wala kang ma-encounter na war o battles? Wala eh. Hindi niya pinaramis yung wala tayong ma-encounter na battles. Wala tayong ma-encounter na problema. Ano ang pinaramis niya? Be strong and courageous. Bakit? Bakit tayo magiging be strong? Kung ano nangyari kay Moses, kung gano'n sinamahan ko si Moses, gano'n di kita sasamahan at kasama kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pag naintindihan natin yon, yun na yung victorious life. Kaya mga kapatid dito, ang pinaramis ni Lord, victory through everyone doon sa ating problem, sa ating mga storms sa buhay. Yun ang pinaramis niya. Malagpasan natin, ma-overcome natin, mapagpanalunan natin. Hindi dahil na wala tayong battle. Alam niyo mga kapatid, lahat talaga may battle, may war. Pero ang promise ni Lord, victory. Amen? Ang tanong mga kapatid, natapos na tayo sa promise, doon tayo sa precepts, sa word ni Lord. Ilan sa atin, ano ang mga pinanghahawakan na word of God, yung promise ni Lord? We have 7,147. Ilang promise o ilang alam mo lang na instructions ni Lord? Kasi sa lahat ng promise ni Lord, may condition. Meron kayong makikita, grammar to ha, pakita nyo, may makikita kayong if. If, di ba? Kung, di ba? Sa Tagalog, kung. Sa English, if. Kaya makikita nyo, pag gusto mo, sabi ng Panginoon, di ba? Mahalin mo, sumunod ka sa magulang mo. I-honor mo sila. Diba? At, ano ang promise doon? Bigyan ka ng long life. O, obey. Pag sumunod ka sa Panginoon, ano ang sabi niya? Lahat, ipoprovide niya. Bibigay niya lahat sa'yo. Ang problem, mga kapatid, ito, yung word. We have obedience na pinag-uusapan and versus belief. Marami sa atin naniniwala pero hindi sumusunod. Alam mo yung word of God. Alam mo tong promise niya, instruction niya. Pero minsan, hindi tayo sumusunod. Naniniwala lang tayo, pero hindi sumusunod. Pero alam niyo mga kapatid, these two, yung obedience sa yung belief, inseparable to. Hindi pwede ito pag-iwalayin. Ibig sabihin, pag ikaw ay naniwala, dapat makita. Yan ang sinasabi dito. Kaya makita nyo, nung time ni Joshua, naniwala siya eh. Nasasama siya ni Lord, katulad ng ginawa kay Moses. Alam nyo ba mga kapatid, mas grabe ang ginawa ni Lord sa buhay ni Joshua kaysa kay Moses? Si Moses, ano nangyari? Nahati ang dagat. Yung kay Joshua, ano nangyari? Pinahinto ang universe. Diba? Imagine mo, eto, Moses dagat. Kay Joshua, universe. Alam nyo ba, hindi hinatin ni Lord yung sa Jordan? Mas malalim nga ang Jordan eh. At sabi sa current daw, mas matindi ang Jordan River.
Si Moses sa Red Sea, nati. Yung kay Joshua, talaga dumaan talaga sila. Ano yung ibig sabihin dito? Alam niyo mga kapatid, yung mga nangyayari sa Bible, pwede mangyari ngayon. Kung kaya gawin ni Lord kay Moses, kung kaya gawin ni Lord kay Joshua, sa generation din natin ngayon, kayang gawin ni Lord. Amen? Kahit alam ni Lord na walang laman yung GCash mo, alam ni Lord na walang laman yung pera, wallet mo o bangko mo, pwedeng magkaroon ng miracle doon. Lahat pwedeng gawin ni Lord eh. Kasi imagine, araw, pinahinto, dagat, pinhati. Anong mahirap sa Panginoon? Yung grades ko nga, akala ko bagsak na talaga. Sabi ko nga sa inyo, yung grades ko na 65, nagka-miracle eh, 70. Oh. Tapos nung nag-aaral ako ng college, gulat ako. Yung hirap na hirap ako ipasa yung 75, naipasa ko yung 85. Oh, sabi ko, Lord, ginawa mo kay Joshua. Joshua din ang pangalan ko. Baka pwede nyo naman, Lord, kausapin yung teacher ko, pahintuin yung kanyang ginagawa, isipin niya mabuti. Pero glory to God, alam niyo mga kapatid, kaya nga excited ako eh. Ang buhay natin, hindi para matakot kay Satan. Huwag kayo matakot kay Satan. Kasi si Satan, tatakutin ka lang yan. Again, kung alam mo yung katotohanan, yung takot ni Satan parang layon na walang ngipin. Nakakita na kayong layon na walang ngipin, di ba? So ibig sabihin, walang kwenta kahit ganun siya ng ganun. Kasi hindi ka niya masasaktan. Bakit? Kasi panalo ka na. Covered ka na ni Lord, pinanalo ka na ni Lord. Ngayon, paano mabubuksan yung pagkapanalo? Kailangan natin malaman. Kaya yung purpose, yung promise, saka yung precepts, dapat nakikita sa ating buhay. Na-apply sa atin. Ngayon, kapatid, in our conclusion, yan, malapit na ako matapos. Dito na ako mag-e-end. Lahat tayo, sabi ko nga kanina, may battle. So, ang problema, sabi ko nga, hindi nakikita yung kaaway. Nakikita nyo ba si Satan? Oh, so ano ang labanan? Spiritual. Hindi tayo, kasi kung physical na labanan, magbubuhat tayo, mag-gym tayo, papalakas tayo yung katawan. Hindi ganon. Kasi ang labanan, hindi natin nakikita yung kalaban. Okay, so may spiritual battle. Doon tayo sa Exodus chapter 17, verse 8 to 13. Ito yung gusto ko makita nyo dito. Can you flash that? Yan. Exodus, chapter 17, verse 8 to 13. Ito yung labanan first na tinawag si Joshua. Unang binanggit na pangalan Joshua sa Bible. Dito makikita sa Exodus, chapter 17, verse 8 to 13. Again, sa Joshua 1:8 pala, nakalimutan ko doon sa precepts. Joshua 1:8, ang sabi dito, ito yung law. Ito yung book of law. Bible. So pag ginawa natin to, ang sabi doon sa Bible, na ginawa natin carefully, no? At tayo'y sumunod talaga 100%, ano ang promise ni Lord? You will be successful and prosperous. Kaya mga kapatid, napakahalaga na may Bible na binabasa. Talaga hindi lang to display. Kumbaga dapat basahin, buklat. Kasi alam niyo kapatid, andito lahat eh. Andito lahat. Manual. Pag may problema ang washing machine, may problema ang sasakyan, saan kayo pupunta? Manual. Si Lord, binigyan niya tayo ng manual. Ito. Kaya mga kapatid, Joshua 1:8, para ma-conclude natin yung ating victorious life, gusto natin magkaroon ng victorious life, meditate natin itong Word of God. Huwag natin i-meditate yung problem. Marami sa atin, expert sa meditation. Saan? Sa problem. Sa worry. Alam niyo mga kapatid, pag mineditate nyo yung problema, ang magbibigay lang sa'yo, worry. Pag may worry ka, syempre, anong mangyari sa buhay mo? Ha? Stress ka. Ito, magiging, or, hindi mo naranasan yung victorious life. Hindi mo na-experience. Bakit? Kasi nag-meditate ka sa problem. Pero kung mineditate mo yung Word of God, diba? Talagang inaral mo, sumunod ka, in-apply mo sa buhay mo, ano mangyayari dito? Dahil meron kang faith
alam mo, lahat ng sinabi ni Lord ay mangyayari, it shall come to pass. Magkakaroon ka ng victorious life. Success. Sumakses ka na, pumaldo ka na. Diba? Oh. Dalawa lang ang pwede natin dito. Wala akong alam dyan. Wala akong alam yan. Wala akong pakialam dyan. Hindi ko kinakatakutan yan. Alam niyo saan takot ang kaaway, si Satan? Sa word, sa truth. Kaya kapag wala kang alam na truth, diba, sasabihin mo, pag sinabi ni Satan sa'yo, hindi ka na magbabago, ganyan ka na, wala ka ng pag-asa. Oy, Satan, it is written. O, nakagano si Satanas. Sige. Sige, ano yun? It is written, basta. O, yari ka. Yari ka pag basta lang sinabi mo. Kaya kapatid, napakalaga yung Word of God, minimeditate kasi nami-memorize natin kapag may problema, may sasabihin. Kaya mga kapatid hindi ko mapapromise na lahat tayo dito kakausapin ni Satan. Pwede niya may counter. Pwede ka nandun sa battle. Ngayon kapatid, anong panlaban mo? Anong sword mo? Word of God. Pag wala ka pang alam, memorize natin. Basahin natin together. Sa small group nyo, pwede kayo Alam nyo mga kapatid, si Satan, diba pag nanonood kayo sa mga Animal Planet, diba yung mga lion doon, anong tinitira nila? Sa grupo ng mga buffalo o mga prey nila. Yung pinaka mahina, yung weak. Yung tingin niya na lampa. Yung tingin niya na hindi uma-attend. Yung alam niya na hindi nagde-devotion. Yung alam niya kung attend sa paid group, minsanan lang. At alam niya rin kung wala yung paid group tong taon to. Ito, walang paid group, true. Naglalakad lang mag-isa. Diba? Uma-attend lang ng church, walang paid group. Pagkapatid, kapag ganun ang buhay mo, ganun ang nangyari sa'yo buhay mo, target ka ng kaaway. Target lock ka niya. Target lock ka niya. Nakatingin ng kaaway sa'yo ngayon. Bakit? Kasi ikaw pinakamahina eh. Hindi niya titirahin yung pinakamalakas. Ang titirahin niya yung pinakamahina. Kaya kapatid, today, I encourage you, basahin natin ang Bible. Basahin natin. Itong year na to, i-goal natin na mabasa natin buo ang Bible. Bakit? Para may panghawakan tayo. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Last na. Okay. Ito na yung final ko. Katulad na sinabi ko kanina, ang labanan natin ngayon, hindi pisikalan, no? Hindi to kaya kung pisikalan, di binaral ko na si Satanas, di ba? Pero hindi to pisikalan. Ang labanan natin, spiritual war. Yan. Ngayon, kung ang laban natin spiritual, paano natin lalabanan si Satanas? Paano? Ngingiti lang? Paano po? Dito natin makikita. Through prayer. Okay, basahin natin tong Exodus. Gusto ko mag-end dito sa story na to. Exodus chapter 17, 8 to 13. Kaya makikita nyo dito kung paano makonect yung war, spiritual war sa prayer. At paano natin makamit yung victorious life. Yung victory. Okay, sabi dito, pakita natin, first encounter na pangalan ni Joshua dito The Amalekites came and attacked the Israelites at the Rephidim. Moses said to Joshua, anong mission order? Sabi ni Moses, choose. Naging kapitan bigla si Joshua, no? Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow, I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands. Sabi ni Moses kay Joshua, pili ka ng tao mo. Naging kapitan siya, no? Sabi niya, yung mga tao mo, lalaban sa Amalekites, sa kaaway natin. In-under-attack tayo, nilabanan tayo ng mga Amalekites. Next, anong nangyari? Tapos sabi ni Moses, ako naman, nasaan si Moses? Nasa war? Nasa battlefield? Hindi. Si Moses, nasa hill, bundok. Si Joshua, nasa field. Kaya sinusulat ko para malaman nyo So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur, kapatid niya si Aaron, kuya niya, and Hur, yung isang alagad nila, went to the top of the hill as long as Moses held up his hands. Habang nakataas daw ang kamay ni Moses, ano nangyari? The Israelites were winning.
Nananalo daw mga Israelites. But whenever he lowered his hands, pag binaba na daw ni Moses yung kanyang kamay, look at this, sabi niya, the Amalekites were winning. Pakikita natin pag nagpipray and nagwo-worship si Moses, ano nangyari? Nananalo sila. Makita natin, verse 12. When Moses had grew tired, pagod na yung kamay ni Moses. Imagine mga kapatid, buong araw ka nakataas ang kamay. Nakakangawit, katulad ko, ang taba-taba ko. Pag nakataas ang kamay ko, makangawit talaga ako, 1 oras lang, ngawit na ako. Pero makita natin dito, kaya mayroong accountability, buti na lang may paid group. Buti na lang may kasama, may church. Bakit? Habang napapagod si Moses, bumababa yung kanyang kamay. Hindi pwede bumaba yung kamay ni Moses Kailangan nakataas to para manalo sila Hindi dahil sa galing ni Joshua makipaglaban. Ano yung susi o bakit nananalo si Joshua, yung mga katao niya? Pray and worship. Okay, sabi dito, kumuha si Hur, saka yung kuya niya si Aaron ng bato para ilagay kay Moses malapit doon sa kanya, siguro sa sigo niya, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up. So may support. One on one side, one on the other. So that his hands remain steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Panalo ang Israel. Bakit? Hindi dahil kay Joshua, hindi dahil magaling si Joshua makipaglaban, hindi. Dahil sa prayer and worship. Balik tayo. Yung gera natin, yung war natin, physical o spiritual? Spiritual. Thank you po. Kung spiritual ang labanan, si Satan active. Ngayon, anong kailangan gawin natin as Christian? Mag-pray and worship. Kaya kapatid, tanong ko sa inyo, ilang beses kayo nagpipray sa isang araw? Ilang beses tayo nagwo-worship? Tagal naman itong worship leader na to. Pumipiyok pa. Diba? Wala sa tono. Ano ba yan? Ang init-init naman dito. Pag ganun ang ating nangyari, nakababa ang ating kamay, nananalo ang kaaway. Hindi ako nagsabi niyan. Amalekites, yung kay Satan, nananalo ang kaaway. Pag hindi ka na nag-pray, hindi ka nag-worship, sino nananalo? Si Satan. Pero pag nakataas ang kamay mo, nagpe-pray ka, sino nananalo? Tayo. Mga kapatid, pray as you everything depends on God and work as through everything depends on you. Uulitin ko po Pray as you though everything depends on you, God, and work as though everything depends on you. Kaya yung prayer natin, may action. Kaya kapatid, buti na lang. May Word of God para alam natin kung anong gagawin. Kasi kung walang Word of God, hindi natin alam paano tayo manalo. Kaya ang susi, basahin natin. Joshua 1:8. Favorite verse ni Pastor yan. Joshua 1. Kaya ang pinangalan niya sa akin, Joshua, kasi yan ang favorite. Huwag na naman, favorite na naman, di ba? Di ba? Pero makikita niyo mga kapatid, yan talaga ang susi. Yan talaga ang susi. Nandito Ang sabi dito, pag nagbigay tayo ng tithe, ibalik natin yung tithe, anong sabi ni Lord? Iingatan niya yung iyong kayamanan. Pagpapalain ka ni Lord. Andito lahat Diba? So, ngayong mga kapatid, hindi ka niya iniwan na wala kang armas. Lahat tayo may armas. May spiritual weapons tayo. May spiritual war. Ang laban natin, prayer and worship. Meron tayong spiritual weapons. Ano yung mga weapons natin? Belt of truth. Anong purpose niyan? Yung identity natin kay Jesus. Na tayo ay anak ng Diyos, di ba? Number 2, breastplate of righteousness. Anong gusto niya? I-guard natin yung puso natin. Hindi tayo ma-fall to sin. Shoes of the gospel of peace, di ba?
Andiyan po ba? Yan. Yan, anong purpose niyan? Keeps you stable. Diba? Para alam niya, ready to bring peace. Shield of faith. Blocks fear, doubt, and temptation. Helmet of salvation. Alam niyo mga kabatid, napaka-importante itong helmet of salvation ha. Pag nag-helmet, nagbumotor ako eh. Diba? Anong pinoprotektahan? Ulo. Bakit gusto ng Panginoon may protection tayo, may helmet tayo? Bakit? Kasi ang laban nasa... Galing nyo talaga. Ang favorite ko, 10 a.m. eh. Mga matatalino. Nasa mind, nasa thoughts ang laban, nasa isip. Kaya kapatid, pansinin mo, pag ikaw na lang mag-isa, ikaw na lang ang natitira, ikaw na lang, wala nang ibang tao. Meron ka maririnig. Mga lies ni Satan. Kaya makikita nyo, nagsisimula yan sa isip. Magsisimula yan sa isip. Kaya ang battle, nasa isip. Kahapon, sabi ko, Lord, magpipreach ako bukas. Sabi ko, ayoko mahirapan, alam ko maganda yung message nyo. Sabi ko, napaka-importante namin marinig to. Lord, tulungan nyo ako. Kasi nasa battle ang isip. Alam nyo mga kapatid, praise God. Dinala ako ni Lord sa Jeremiah 1. Sabi ni Lord, I knew you before you were born. Noong narinig ko sa Panginoon yun, na-secure yung aking identity. Sabi ko, Lord, thank you, Lord, for your word. Kaya nga, buti na lang, kahit umaatake si Satan dito sa isip natin, ang labanan natin, word. Ano sinasabi ni Satan sa'yo? Wala kang kwenta, hindi ka na magbabago, wala ka ng pag-asa, masama kang tao. Diba? Hindi ka na mananalo, hindi ka mo na ma-achieve, hindi ka na magiging ganito. Yan ang lies ni Satan. Pero kung babalikan mo yung word of God, sabi ni Lord, I have the plans for you. Plans not to harm you. To give you hope. Makita niyo dito, to prosper. Ang ganda, no? Kaya mga kapatid, babalik tayo sa word. Word of God. And lastly, kung mayroon tayong helmet, may sword of the Spirit, God's word, and prayer in the Spirit. Yan yung mga hindi tayo iniwan ni Lord na walang weapon. Gamitin natin yan. And si Satan, makita natin, huwag tayo makipaglaro sa kanya. Si Joseph, naalala natin? Andiyan yung temptation. Sabi ni asawa ni Pharaoh, Joseph, diba? Ganon siya ng ganon. Diba? Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo. Resist mga kapatid. Hindi natin pwedeng, ay sige, malakas ako. Sige, saan si Satanas? Sige, makipag-usap tayo. Hindi, wag, kapatid, wag. Hindi mo kailangan makipag-argue kasi alam mo, panalo ka na eh. Anong gagawin mo? Resist. Ang sabi dito sa James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Mga kapatid, Satan is real, hell is real, but here's the good thing. Jesus has already won the battle. Wala na si Satan, powerless na siya. Tinatakot ka na lang niya. Pero tayo, hindi tayo nagpapatakot. Bakit? Kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Lord. Kaya dito mga kapatid sa 1 Corinthians 15:57, last verse. Basahin natin together. 1, 2, 3, go! Sino nagbibigay ng victory? Anong kailangan natin gawin? Magpasalamat. Mag-worship. Magpasalamat. Kaya yung prayer natin, Lord, thank you. Puro thank you na hindi nyo napapansin. Hindi na natin, Lord, sana. Wala na ng word na sana. Bakit? Kiniklaim na natin yung blessing ni Lord. Parating na. Amen? Palapakan natin ang Panginoon, tayo lahat ay tumayo. Kapatid, today, gusto ko kayo encourage. Baguhin natin yung perspective natin. Yung perspective natin nakafocus sa ginawa ng Panginoong Hesus. Huwag tayo tumingin sa problema, sa pagsubok, huwag natin tignan yan. Ang titignan natin yung outcome, yung result. Pinanalo ka na ng Panginoong Hesus. Ikaw ay tagumpay na. Etong nangyayari sa buhay mo ngayon, testimony na lang yan. Amen? Kaya kapatid, now,
reflection. Pag wala tayong relationship sa Panginoong Hesus, sinasabi ko, hell is real. Totoong may impyerno. At ang impyerno, dinesign yan para kay Satan at sa kanyang angels, no? Sa kanyang mga kampon. The problem is, because of our sins, dahil may kasalanan tayo, at hindi yan acceptable sa heaven, lahat tayo, we are subject or we are doomed to hell. But because of Jesus Christ, what He has done on the cross, He saved us, niligtas niya tayo, at winasak niya yung plano ng kaaway sa atin. Hindi lang tayo basta niligtas. Winasak niya yung plans ni Satan. Winasak niya yung power ni Satan. Once and for all, napatunayan yan na wala ng silbi si Satanas. Tapos na siya. Inaantay na lang niya yung judgment niya. May end story na si Satan. Anong end story ni Satan? Eternal fire. Judgment. Ang judgment sa kanya, sa impyerno. Makita nyo alam na natin kung saan pupunta si Satanas. Kahit anong gawin ni Satan ngayon, wala na siya magagawa eh. Ang gagawin niya na lamang damay. Idamay tayong lahat. Kaya kapatid, gusto ko ngayon, isigurado natin yung relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. So no, alam niyo mga kapatid, soon, mawawala tayo dito. Ngayon, dalawa lang pwede natin puntahan. Heaven or hell. Sa hell, walang katapusang pagdudusa doon. Sobrang hirap. Ang gusto ng Panginoon, tayong lahat, nandito sa Kanya, sa presence niya, sa heaven. Now, my question to you is, how's your relationship to the Lord? Is it genuine? Legit ba yan? O fake? Marami na ngayon mga fake. Kapatid, I hope and I pray na yung ating relationship sa Lord is genuine. Kung wala pa tayong relasyon sa Kanya, kung tingin mo ikaw ay Kristyanuhan lang, sigurado pupunta tayo sa langit-langitan. Kaya ngayon mga kapatid, may chance ka ngayon. Lord, this is the day of salvation. Hindi kami uuwi nang hindi nyo kami na-encounter. Kapatid, balik tayo sa Panginoon. Ibalik natin yung puso natin sa Panginoon. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Walang mahirap sa Kanya. Ang gusto nang ni Lord, lumapit ka sa Kanya. Humble, surrendered heart. Lord, wala akong magagawa kung wala kayo. Habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa. Today, gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng assurance na talaga ikaw ay makakapunta sa langit. Na ikaw ay talaga magiging totoong Kristiyano. Alam mo kapatid, hindi aksidente na nandito ka. Mahal ka ng Panginoon. May plano si Lord sa'yo. Gusto ng Panginoon makasama ka niya. Ang way lang na yon si Jesus pag meron kang relasyon sa Kanya. Kapatid, tutulungan kita manalangin. Ang sabi ng Panginoon, para magkaroon kayo ng relationship, hingi ka ng tawad sa inyong mga kasalanan. Mag-repent tayo at tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Ang sabi niya, pag ginawa mo yun, ikaw ay makakapunta sa langit, may relasyon ka, at ginawa mo yung inuutos niya, instructions niya sa Bible, sa Word, for sure, someday, marirecognize ka ng Panginoon. Yun ang tunay na victory. Now, kung wala pa, this is the chance. Binibigyan ka ng Panginoon pagkakataon. Mahal ka niya. May grace siya. Sige kapatid, kung ikaw wala pa relasyon sa Kanya, pwede mo bang sumunod ka sa panalangin natin na panalangin pagtanggap? Ariin mo to, panalangin mo. Sabihin mo to sa Panginoon, Lord, can we say, Lord Jesus, Lord Jesus, thank you for dying on the cross. thank you for dying on the cross. Thank you for your love. Thank you for your love. I repent of all my sins. I repent of all my sins. Come to my heart. Come into my heart. I make you my Lord and Savior. Make you my Lord and Savior. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. If you prayed that prayer, you're now born again. Ikaw ay sigurado makakasama ni Lord sa langit at victorious life.
As long as you obey His words, sabi doon, you know your purpose, embrace your purpose, hold on to God's promise, and obey His word. No? So yan ang nga points natin. Ano yun? Point number 1, God's purpose. Number 2, number 3, habang nakataas sa ating mga kamay, sige taas sa ating mga kamay. Lord, as hands lifted up, O God, katulad ng ginawa ni Moses, Panginoon, katulad ng nangyari kila Joshua, Panginoon, Lord, habang nakataas kami, Panginoon, habang nagpupuri kami sa inyo na nanalangin, kami ay nananalo, Panginoon. Yung mga problema namin, nagkakaroon ng solusyon. Yung sakit namin, napapagaling. Yung aming mga relationship, O God, nare-restore. Yung aming finances, O God, nagkakaroon ng breakthrough and blessing, O God. Lord, this is the sign, Panginoon. We worship you, Lord God. Lord, we put our trust and faith and confidence to you alone, O God. Lord, help us to fulfill and achieve our purpose, O God. Lord, increase our faith, Panginoon. Pangawakan namin your promises, Panginoon. Alam po namin, it shall come to pass, O God. And also, Panginoon, help us to obey your word, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Feel the Lord right now. He's touching you right now. The Lord is here. Huwag kang magpa-distract. Huwag mo ialaw ang distraction sa iyo ni Satan ngayon. Gusto ng Panginoon, nakafocus ka sa Kanya. Surrender your life to the Lord. Be faithful. That is the message to you right now. Niyayakap ka ng Panginoon. Receive that love. Receive. Kung wala nagmamahal sa iyo, meron. Mahal ka ng Panginoon. Kung tingin mo wala ng pag-asa mo, meron. May plano sa iyo si Lord. Kung tingin mo itong nangyayari sa iyong buhay mo parang sunod-sunod na, meron ginagawa sa iyo, may pinay-prepare sa iyo si Lord. Something greater. I can sense that. Kung tingin mo, nahihirapan ka sa trabaho mo ngayon o wala kang trabaho, gusto ng Panginoon, surrender mo yung buhay mo sa Kanya. Matthew 6:33. Unahin mo siya. Kung may mga pangailangan ka, unahin mo ang Panginoon. Sundin natin ang sinasabi ng Word of God. Kung nagpipray kayo ng restoration sa family, walang imposible sa Lord. Pray your father, pray your mother, pray your siblings. Kung meron kang sakit ngayon, masakit ang katawan mo, meron kang kalagayan ngayon, God is a great healer. Pinagaling ka na ng Panginoon. Anong kailangan mong gawin? Worship and pray. Spiritual warfare. Hallelujah. Hallelujah. What a great experience. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, let's give the best clap offering to the Lord. Woo! Praise God. Praise God. Praise God. Are we blessed? Mga kapatid, please, ito lang pakiusap ko. Please be faithful kay Lord. Yan ang nakita ko kanina habang nagpipray tayo. Mag-worship ka lang. Kahit sa tingin mo parang imposible nangyari sa buhay mo, parang meron ka problema, worship and prayer. Okay po ba yon? May palapahan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, oh God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Hallelujah. Heavenly Father, thank you for the victory we have in Jesus Christ. Remind us daily that Satan is a defeated foe, oh God.
us to live in obedience, grounded in your word, and surrounded by a Christ-centered community, Panginoon. Strengthen us, O God, to resist the temptation and to walk in the holiness, O God. Thank you that we fight not for victory, but from victory, O God. Thank you that no weapon formed against us shall prosper, O God. We declare today that we are victorious, O God. We are favored. We are more than conquerors, O God. Thank you, Lord God. As we receive the blessings of the Lord, can you raise your hands? May the Lord bless you and keep you. May the Lord turn His face toward you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance on you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody will shout, Amen and Amen. God bless you all. We love you. Have a blessed day.